Eto mga pare ko, nilagay po natin siya sa ating Kawasaki Barako at nilagyan din po natin siya ng date kung kailan po natin siya kinabit, 5/9/26. So ito, malalaman po natin kung hanggang kailan tatagal itong ating EcoDrive PowerGo AGM battery. So, it's time na po mga pare ko at gagamit po tayo ng mumurahing battery pamahit po sa ating OEM na Yuasa. Alam naman po natin yung Yuasa ay may kamahalan po to at halos doble po yung presyo nito kukumpara po natin sa mga mumurahing battery dito sa ating harapan. Putol doon ay napansin po natin na medyo mahaba na po yung lifespan nitong ating mga mumurahing battery. Kasi noon basta mumurahing battery ay umaabot lang po sa atin to ng 1.5 taon. Pero itong ating lead acid battery na Dora, ito po bago po tumadits ay umabot po sa atin to ng 5 years. At ito pangalawa po natin na gamit ay itong gel type battery na OD. Isa po natin na OD, ito umabot po sa atin to ng 5 years. Ngayon naman ay gagamit tayo ng ibang type ng battery at yan naman ang AGM battery or absorbent glass mat battery. So ito po yung pinakamagandang baterya sa tatlo. Itong AGM or absorbent glass mat battery, ito yung pinaka-advanced cell lead acid battery na gumagamit ng fiberglass mat sa kanyang mga separator. At ito po ay nakatubog sa kanyang electrolyte. Hindi po tulad ng mga lead acid battery, yung electrolyte po nito ay freely po na dumadaloy sa loob yung kanyang mga electrolyte na liquid. Hindi po tulad nitong glass mat ay nakakapit po yun sa kanyang mga separator na fiberglass mat. Since nakakapit po yung electrolytes sa fiberglass mat na parang sponge at tubig, so advantage po talaga nito ay hindi po siya magalaw. Tulad po ng mga lead acid battery na pag inalog nyo po sa loob to, malikot po yung kanyang electrolyte. At itong AGM battery naman, kahit alugin nyo po to, nakasok nga po yung kanyang electrolytes sa fiberglass mat, tulad po sa sponge, hindi po siya aalog-alog sa loob. Kaya yung number 1 advantage po nito is leak-proof po siya at mataas po yung kanyang vibration resistance. Kaya nga po siya ay maintenance free at yung sa pa pong advantage ng AGM since yung kanyang electrolyte ay nakasok po sa kanyang fiberglass mat at dikit na dikit po yung sa mga charge plate. So ito po ay fast charging battery at mataas po yung kanyang performance. At hopefully po, natotoo po yung sinasabi ng EcoDrive na siya daw po ay absorbent glass mat or AGM battery. So para sa atin po ay advantage na advantage po to dahil ito po ay mura lamang. At ito po ay nabili natin sa Honest Store sa halagang 544 lamang. At kung ikukumpara naman po natin ito sa AGM ng Yuasa, wag na po natin ikumpara yung kanyang presyo. At kitang-kita nyo naman na pagkalayo-layo ng diferensya ng kanilang presyo. At hopefully po, natotoo po na AGM battery itong EcoDrive. Dahil sigurado po, panalong-panalo po tayo dito. Kaya hindi po natin malalaman ngayon yan. Dahil malalaman ko lang po na AGM to pag ito po ay nasira na at binuksan na po natin yung kanyang loob. Pero ngayon po is preliminary or initial review lamang po yung ating gagawin dito. Ngayon na po natin yung unboxing at tulad po ng ibang baterya ay may pasunod po to na tornilyo. At ito na po yung ating AGM battery ng EcoDrive at nakabalot po siya ng plastic. Ito na po yung ating PowerGo battery EcoDrive na may model number na MFYTX7L-BS at yung kanyang voltahe is 12 volts na meron 7 ampere hour na tatagal po ng 10 hours at siya nga po is absorbent glass mat or AGM battery na sealed lead maintenance free. At ito po ay made by at kung saan po ito ginawa wala po tayong makita. At kahit na po sa kanyang box wala din po nakalagay. Hindi po tulad ng OD, ayun no, kitang-kita po natin, ito po ay gawa sa Taiwei Battery Corporation Ltd. At ito po ay made in Thailand. So dito sa ating EcoDrive wala po. So bad news po yan dahil hindi po natin alam kung sino po yung ating ahabulin kung sakali po may masama mangyari sa ating baterya at madamay po yung ating motor. At yung kagandahan nga lang po dito is meron po siyang BPS mark po dito at ito po ay DTI approved at hopefully po totoo po tong mark na to. Ito pa po yung nakatawa, nung sinerch po natin sa Google, sabi po ni Google, ito po ay made in China. At nung nakita po natin sa TikTok, sabi niya po doon, ito daw po ay made in Thailand. Pero nung nakita po natin yung sulat dito sa likod, ito po ay sulat ng Malaysian at Indonesian. So ano po talaga, mga pare ko Sa bagay, may mas source pa po dito, itong Dora, dahil wala po nakalagay dito kung sino po yung gumawa at saan po siya ginawa. At yung matindi pa po, wala din po siya nakalagay na PS mark.
Sunod po natin ay yung kanyang physical appearance at una po natin tignan ay yung kanyang casing at tignan po natin kung sealed na sealed po talaga siya. At base naman po dito wala naman po siyang leak sa kilid. At sealed na sealed po yung kanyang casing at yung tsura naman po at quality ng kanyang casing, yung pagka-plastic niya mukha naman po siyang matibay. Katulad din po ng iba pa nating baterya. Medyo dito nga lang po tayo sumablay sa kanyang terminal. Dahil ito nyo, paling po siya. Pero ito naman po ay gawa ng transfer o yung pagkaka-deliver sa atin. Siguro tumama po to sa matigas na bagay. Kaya nabengkong. Pero wala naman po tayong problema dyan. Okay naman po yan. Kaya overall appearance niya, okay naman po sa atin. Ngayon naman po yung battery test natin siya. Tingnan po natin yung kanyang voltahe at yung kanyang CCA. Yun, ang measurement niya po is nasa 12.36 volts at yung kanyang CCA is 64 amps. May kababaan po ito mga pare ko dahil ang kailangan po nitong ating baterya ay nasa 90 to 130 amps at kailangan po natin itong i-recharge. After ma-full charge, hindi ko po in-expect na may katagalan din dahil umabot din po siya ng halos 2 oras bago po siya ma-full charge. Brand new po itong ating battery. At yung expected ko po dito, malobat man, kunting-kunti lamang. Kaso yung nangyari po sa kanya is talaga naman pong lobat na lobat. Pero andyan na po yun At ang gawin po natin ay itest po ulit natin siya gamit itong ating battery tester. At tingnan po natin yung kanyang voltahe at yung kanyang CCA o cold cracking ampere kung tumaas. Yun lang, mababa pa rin mga pare ko yung kanyang CCA. Nasa 93 amps lamang at ang dapat po dito, ini-expect ko ay nasa 120 pataas na po yung kanyang CCA. Pero yung kanyang voltahe, mataas po, nasa 13.1 volts po siya. So hindi po natin i-expect na ganito po yung magiging performance nitong ating AGM battery. Napaka-importante po kasi nitong CCA. Ito po kasi tinatawag na juice o yung pinakakuryente nitong ating baterya. At ito naman pong voltahe ang tumutulak sa ating kuryente, which is yung nga po yung CCA. Kaya kung wala po siyang itutulak, hindi niya rin po masyado mapapakrank o mapapaikot tong ating mga motor o mapapailaw yung ating mga bumbilya. So napaka-importante ng CCA mga pare ko. At kung ayaw nyo po maniwala sa atin, ay tingnan po natin yung CCA nitong ating Audi. So mga pare ko kita po natin which is okay naman, 12.84 volts. Pero yung kanyang CCA, yung kanyang pinaka-juice o yung pinaka-kuryente nitong ating battery, mataas po siya. Nasa 137 amps yung CCA itong ating OD gel battery. So kaya mga pare ko first impression pa lang po sa performance itong ating EcoDrive PowerGo battery, sablay na po siya. Kasi yung nakakuha po natin to, nakasil pa po yun, lobat na lobat po siya. Which is yun po yung pinakamasama mangyari sa ating battery. Kasi yun na po yung pagsisimulan ng pagkasira nito. O ayan, hanggang dito lang po yung ating video. At ito nga po yung ating initial review para po dito sa EcoDrive PowerGo AGM battery. At sa mga nakagamit na po nito, pakishare nyo lang po yung inyong experience, good man po yan or bad, para makatulong po sa mga nagbabalak na gumamit at mamili itong EcoDrive PowerGo battery. So abangan nyo lang po yung part nito. Kung sakali man po ito ay bumigay agad, ayan, malalaman po natin kung tunay po ba na itong EcoDrive PowerGo battery ay AGM battery. Kasi kakatayin po natin to at titignan po natin yung kanyang laman loob. Ayan na po yung part 2 ng ating video tungkol po sa review natin dito sa ating EcoDrive PowerGo battery.